Good morning, Philippines, mga kaibigan, mga kababayan, mga kabarangay. Isa na naman pong paksa ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito po ay may kaugnayan sa West Philippine Sea. By the way, ngayon po ay araw ng Linggo, April 28, 2024. Katulad po ng ating nabanggit, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong issue sa West Philippine Sea. Napaka-sensitibo po ang paksang ito. Nakakalungkot nga lamang na tila wala po tayong magagawa dito kung hindi ang lumaro. Ika nga, alam po naman natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang China po ngayon ay isang may tuturing na po na isang napakalaking bansa, isa sa mga makapangyarihang bansa sa mundo. In fact, dito po sa Asia, masasabi po natin na ito lamang po ang talagang maituturing na dragon, the dragon of the East. So in other words, whether we accept it or not, we really have to realize the fact that China is that big country which we cannot bet on war. Hindi po natin kayang talunin ang China sa gera. Bukod sa napakalaking bansa, napakaraming populasyon kung ikukumpara sa Pilipinas, at marami pong armas. So, in other words, pagdating po sa digmaan, talagang hindi po natin kaya. And the problem is, ito pong China ay hindi po pumapayag at hindi po titigil na hindi maangkin ang West Philippine Sea, sapagkat kanila pong ipinagpipilitan na ito ay bahagi ng kanilang teritoryo. Dalawa po dyan, ang Taiwan na napakalapit sa Pilipinas at kumbaga nasa pangpang din po nila o kasama po sa kanilang teritoryo ng karagatan, malapit po sa West Philippine Sea, itinuturing din po ng China na kanilang bahagi under the One China policy. Ang sinasabi po ng China that Taiwan is the province of China because historically talaga naman po ito ay dating probinsya ng China, ngunit ngayon ay isa ng independenteng bansa. But China, of course, does not recognize it. Talagang aangkinin nila. So, sa digmaan between China and Taiwan, definitely ang Pilipinas hindi rin po makaiwas o makakaiwas. Ngayon, with respect to West Philippine Sea issue, mas lalo po sapagkat talagang teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea o bahagi ng Philippine Economic Zone, ang West Philippine Sea, na direktang inaangkin ng China. Bagamat sinasabi dito na mayroon na tayong kumbaga award, arbitral award from the
UN o United Nations Community na itong West Philippine Sea ay bahagi ng Philippine Economic Zone, pero hindi po ito kinikilala ng China. Kaya patuloy po ang harassment against Filipino fishermen, against Filipino Coast Guard na nagpapatrolya po, naghahatid ng supply doon sa Ayungin Shoal na kung saan yung isa nating barko ay nakasadsad doon bilang Philippine post, military post sa West Philippine Sea. So ang issue po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, paano po natin pakikitunguhan ang China upang tayo ay hindi nito girahin. Ngayon po ang China o ang issue po ng West Philippine Sea is not that simple. Primarily, ito po ay geopolitical issue. Ano po ibig sabihin yan? Na ang West Philippine Sea issue is not only limited between China and the Philippines. It is a world issue, in fact. Bakit po? Sapagkat yung mga world power, makapangyarihang bansa sa kanluran, halimbawa po yung United States, Great Britain, France, Australia, so forth and so on, they cannot afford that this West Philippine Sea should be owned by China. Una po, ito yung passage ng mga Western countries to Asia. Specifically, dito po sa East Asian countries, Philippines, Japan, Malaysia, Indonesia, so forth and so on. So, kapag yan po ay naging pag-aari ng China, definitely hindi na po makakadaan dyan ang mga Western countries for purposes of economic supplies. Yan po ang pangunahing problema dyan. Economically, it will lessen the economic capability of the Western countries with respect to its economic dealing, business dealing with the Asian countries. From a military point of view, kailangan po ng Western countries, particularly ng United States of America, na magkaroon po ng military base sa Asia. Specifically, dito po sa Pilipinas, sa Japan, sa Taiwan. So, on the part of the China, mapanganib po sa kanila kung narito mismo out of their doorsteps, nariyan yung persa ng kalaban ng Amerika, ng Western, ng world power. So, katulad po ng nangyari sa Russia at sa Ukraine, na kung saan ang Ukraine ay nagtatangkang sumanib sa NATO o sa NATO, Russia preempted it by invading Ukraine.
At hanggang ngayon hindi matapos-tapos po ang digmaan doon. Dadalawang taon na, dalawang taong singkad, mahigit magtatatlong taon sa darating na Pebrero. So, naubos na po ang mamamayan sa Ukraine at nagdurusa po sila sa digmaan na kanilang dinaranas. Pero hindi po matapos ang digmaan dyan sapagkat ang Ukraine has become a battlefield between Russia and the world power. Kaya hindi maubusan din ng armas ang Ukraine sapagkat panay ang padala ng mga Western countries, yung world power na yan. So, by analogy po, most likely, the same fate will be suffered by the Filipino people when war shall break out between China and the Philippines. So in other words, napakadelikado po at sensitibo talaga ang issue na ito. Kumbaga, nagkagera po between China and the Philippines on the issue of the West Philippine Sea by alliances. Ang kalaban po ng China, itong world power, particularly America, at definitely mag-involve ang other Western countries, Australia, Canada, Japan, so forth and so on, European countries as well. So, ang Pilipinas will be reduced to a battlefield. At ang gera ngayon, hindi na po katulad ng World War II. The World War III will be very different in terms of nuclear power. Hindi ka na pwede magtago at talagang dudurugin, malulusaw ang bansang Pilipinas kasama po siyempre ang mga Pinoy. So, in other words, ang alternative ng mga Pinoy ngayon is how to deal with Chinese power, with Chinese greediness as well. And at the same time, of course, dealing with the nationalism of the Filipino people. Kung papayagan po natin na isuko ang West Philippine Sea, later, hindi lang po ang West Philippine Sea ang kukunin ng China. Practically, the whole Philippines. And the neighboring countries. At yan po ang inaayawan ng Amerika. Ibig po sabihin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. The West Philippine Sea issue is not that simple. It is a matter of survival on the part of the Filipino people. And the only way out of it is how could we deal with the issue on the satisfaction of China. Specifically po, kanino po tayo, to which shall we side? Kumbaga, kanino po tayo papanig?
between the Chinese and the Westerners, specifically the USA, struggle for territorial acquisition. Sa bahagi po ng Amerika, although historically it has appeared being a good Samaritan, being a big brother to the Filipino people, but essentially, of course, what they are fighting for is their own interest to maintain their power in terms of having the Philippines and other countries with their side. And once there would be military conflict or there would be war, definitely the battlefield would be the Philippines and the neighboring countries. But number one will be the Philippines and Taiwan. Yun po ang mangyayari kung magkakaroon po ng digmaan. Durog na durog ang Pinas at mauubos ang Pinoy bilang pangbala sa digmaang ito. Kumbaga, yung ating pakikipagkaibigan sa Amerika para tayo'y protektahan laban sa China would definitely be essentially against us because it means that we do agree to become the battlefield between the two giant countries fighting against one another. So, in that case, we choose to become a battlefield. Napakalungkot po. Ngayon, kung tayo po ay makipagkaibigan sa China, katulad po ng ginawa ni Duterte, ng dating Pangulong Duterte, na sa halip na galitin ang China, he built friendship with China. So, yung tension po ay may nababawasan. And finally, China would be friendly to the Philippines in terms of how to make the West Philippine Sea a common endeavor for development between China and the Philippines. For instance, through the oil exploration within the area. Pwede pong mangyari yan, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid. Considering that at present, Chinese nationals with Filipino citizens are economically dominating within the Philippines in terms of business. So, sa atin pong pananaw, although this might definitely against this, maybe against our traditional friendship with the US, sa atin pong pananaw, mas healthy po, mas safety. It is more safe on the part of the Philippines to make friends with China rather than choose to become her enemy.
Of course, provided that our integrity should be respected by China, our territorial integrity, which is more likely kung makikita po ng China that we are rather friends than her enemy. Choosing to become her enemy by siding the US will earn irksome magiging pagtatanim lamang ng galit sa bahagi ng China dulot ng kanilang agam-agam na ang teritoryong ito ay teritoryo ng kanilang kalaban, and that is the US. So, China might provoke to launch war immediately against the Philippines, which is essentially militarily is actually intended against the US. So, sa tingin po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong friendship with the US, although marami din po tayong mga kababayan doon, lalo lamang maglalagay sa panganib sa bansang Pilipinas against China. So, talagang napakahirap. Ngayon, kung halimbawa, sasabihin po natin hindi, ang China talaga ay gusto tayong sakupin, ay talagang mapipilitan tayo lumaban. Pero alam na po natin ang kahantungan yan. Baga, ubusan ng lahi. Pagka ganong aspeto naman, ang titingnan natin, then it would be better to side with the US because we will be provided with arms and other war materials. But at the end of the day, annihilated po tayo. Meaning, matutulad po tayo ng Ukraine. At ang mabigat dyan, taon ang dadanasin o taon ang bibilangin bago matapos ang digmaan, talaga pong kawawa ang mga Pinoy. In other words, wala pong patutunguhan kundi kapahamakan yung ating patuloy na pakikipag-alyansa sa US against China on the West Philippine Sea issue. Dito po, dapat tingnan ito ng pamahalaan. But titingnan po natin the observation on the present administration with the PBBM, talagang kita na po natin ang leaning. Ilang basta leaning, the decision of the administration of Marcos administration to be with the side of the US, contrary to the previous policy of the Duterte administration, where the leaning was with China. Kaya walang masyado at that time, walang masyadong harassment. Walang harassment na nangyayari because Chinese at the time was friendly with the Duterte administration. Whereas with respect to PBBM, nakikita po nila na ito namang administrasyon na ito is with the US. So, ang ginagawa po ng China, pinoprovoke yung ating mga
hinahras yung ating mga tao dyan sa West Philippine Sea. Isang pagkakamali dyan kung mayroong unang magpaputok, then that would be the start of war. Kaya atin pong hinihikayat ang kasalukuyang administration na tingnan mabuti, pero it appears po na walang intensyon ang kasalukuyang pamahalaan na tingnan ito sa mas malalim na issue maliban sa talagang completely nagpapagamit ang kasalukuyang administrasyon sa Amerika. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. So, from this issue on West Philippine Sea, ang atin pong paniniwala, there is a need to change the president. There is a need to oust the incumbent president. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng isang pangulo na may mas kakayahan para tingnan ang bagay na ito sa mas malalim na perspective. Nang sa ganon po, maprotektahan ang Pilipinas from the ensuing war between China and America. Sapagkat honestly, ito po talaga ay gera primarily between China and America or USA. Ang Pilipinas po ay biktima lamang dito. Kumbaga, in both ways, tayo po ang sacrificial lamb. Ang mga Pinoy po. So, it is a matter of how the Philippine president could handle the situation for the Filipino benefits sa pag-aagawan ng kapangyarihan between the two countries, namely China and the Philippines, or rather the US. The Philippines should be intelligent enough, should be discreet kung paano niya sasakyan ang sitwasyon to the benefit of no other countries but the Philippines herself. Dapat po maging matalino, maging maingat ang Pangulo ng Pilipinas in dealing with two countries. Assuming po ang Pilipinas umanig sa China, ang tanong po, hindi po ba magkakadigmaan din? Well, sa tingin po natin, may nariyan palagi ang possibility. Sapagkat sabi nga natin, ang Amerika hindi rin papayag. So, at least the Philippines, the US would be staying with Japan, Taiwan, and other countries in Asia. So, maiwasan ang digmaan. Maaaring hindi rin po maiwasan yan because this is a geopolitical issue. But, kumbaga, madidili yung digmaan na yan for the survival of the Asian people until such time that China herself will realize na talagang
i-withdraw nila yung kanilang ultimate goal of being a supreme power in Asia. Pwede po bang mangyari yan? Well, it happened once with the USSR. Nung nasa peak sila ng kanilang kapangyarihan, na ang tingin nila ay kaya na nilang pumasok sa digmaan with the world power, namely the Western countries, US, yung mga makapangyarihang bansa, ay biglang nabuwag ang China. I mean, ang Russia. So ngayon, ang Russia ay lumiit in terms of territory and at the same time in terms of military power. So, hindi po nila nagawa na ilunsad ang World War III. Although now, it started recovering the lost territory, the lost glory. Kaya nga po inilunsad nila ang gera laban sa Ukraine. Sapagkat nakita nila na Ukraine, as a matter of survival, gusto pong sumali sa NATO. Kaya minadaling salakayin ng Russia ang Ukraine. Dito po sa Pilipinas, malaking bagay yung madidili ang digmaan hanggang sa ang China ay mawasak sa pamamagitan ng pagre-rebelde rin ng kanilang mga iba't ibang probinsya, katulad halimbawa na ginawa ng Taiwan na nagrebelde ito o hindi sila sumama sa mga communist country, sapagkat actually ang Taiwan, being at the time the farthest province of the mainland China, was or became the refuge of the fleeing Chinese who did not want the communist ideology of Mao Zedong. So yung ousted president in the person of Chiang Kai-shek at the time, together with his followers, fled to Taiwan. At dahil maliit pa ang China at the time, hindi nila nakuha ang Taiwan. Nanatili itong probinsya na tinitirhan ng mga rebelding Chinese, rebels against the communist China. At hanggang ngayon, hindi nila makuha because alam naman ng China din na pag pinilit nilang kunin ang Taiwan, hindi lang Taiwan ang kalaban nila, kundi Amerika din. So, ito po yung laro, mga kabarangay, mga kababayan dito. We really have to choose. Ang sinasabi natin dito, make it clear, hindi po tayo sumusuko sa China. Ang sinasabi lang po natin dito, we should be intelligent enough to protect our survival without, as much as possible, surrendering an inch of our territory, much more the sovereignty of the Filipino people. So ito po ang dapat nating tingnan dito. At the moment, it is much better to make friend with China. Of course, at the same time, protecting zealously of our sovereignty. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, magandang umaga. Marami pong salamat.